Kumusta mga ka-DC? Salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan nyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin po kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpa-shoutout, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mas mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Park Yoo-chun as Yi Son-jun ng Sung Kyun-kwon Scandal ang sinample ko. Ngayon, sa isang classic anime naman tayo. At isang sikat din na video game. Ang makisig na to naman ang isa-sample ko. Sample Hadouken! Shoryuken! Ano, batang 90s? Naging paborito nyo rin ba siyang character sa video game? I-comment nyo nga kung sino siya. Bago natin simulan ng kwento, nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng lasinggera na misis. Pwede ba, Joel? Huwag mo muna akong sermonan ngayong umaga. Hindi naman ako lumalabas para makipag-away Umiinom lang ako. Umiinom ka lang? Rina naman. Ang problema kasi sa'yo, wala ka nang ibang ginagawa mula paggising mo hanggang gabi kundi uminom ng uminom. Ano naman kung umiinom ako? Hindi naman ako nangingi sa'yo ng pambili Sarili kong pera ang ginagamit ko, no? Sarili mong pera ngayon. Pero kapag naubos yun, pera natin ang susunod mong gagalawin. Ilang beses na natin pinag-awayan ng ganitong bagay Kaya nga ayoko makipag-usap sa'yo kapag umaga Isang bote pa lang, parang buong buhay ko na agad ang problema sa paningin mo. Nasa kusina si Rina bago pa tuluyang sumikat ang araw. Nakapatong sa mesa ang isang baso at bote ng alak na binuksan niya ilang minuto matapos bumangon. Sa halip na maghanda ng almusal, nakaupo lamang siya at unti-unting umiinom. Nang makita siya ni Joel, hindi na nito napigilan ng sarili na muling pagsabihan siya. Ilang buwan na niyang napapansin na nauuna pa ang alak sa pagkain at gawaing bahay. Kahapon wala kang naluto. Nitong isang araw hindi mo nabayaran ng kuryente. At ngayon ganito na naman ang bungad sa akin. Hindi mo kailangang isa-isahin lahat. Alam ko ang ginagawa ko at hindi ako batang kailangan bantayan sa bawat galaw ko. Kung alam mo, sana nakikita mo rin kung gaano nakarami ang naapektuhan. Hindi lang ikaw ang nakatira sa bahay na to. Ang gusto mo kasi, ikaw masusunod sa lahat. Kapag hindi ako sumunod, sasabihin mong wala akong silbi bilang asawa mo. Hindi ko sinabi yun. Ang hinihingi ko lang, kumilos ka bilang asawa. Hindi bilang taong naghihintay lang ng oras para uminom ng alak. Kung ayaw mo makita akong umiinom, edi wag kang tumingin. Hindi ko naman pinipilit sa'yo ang gusto ko, kaya wag mo ring ipilit sa akin kung anong gusto mo. Napabuntong hininga si Joel at kinuha ang bag na nakapatong sa silya. Ilang minuto na lamang bago siya kailangang umalis papunta sa trabaho. Alam niyang kapag ipinagpatuloy pa niya ang pakikipagtalo, mauuwi lamang yun sa mas malaking away. Bago siya lumabas, tinignan niya ang mesa na wala pa ring pagkain at ang bote sa harap ng asawa. Hindi ko na ipagpapatuloy ito dahil kailangan ko nang pumasok. Pero sana pag uwi ko, kahit isang araw lang, hindi alak ang unang makikita ko sa bahay. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kailangan ng pahintulot mo para mabuhay sa sarili kong paraan. Hindi pa hintulot ang hinihingi ko, Rina. Responsibilidad ang pinag-uusapan natin. At sana wag mong hintayin na pati pagsasama natin, tuluyan ng masira. Ayan na naman tayo. Kapag hindi mo ako napilit na tumigil, pagsasama na agad ang isusumbat mo. Pumasok ka na nga lang at huwag mo akong isipin. Yan ang problema eh. Kahit anong sabihin ko, mas madali para sa'yo na baliwalain ako kaysa amining may mali na sa ginagawa mo. At ikaw naman, mas madali para sa'yo na sisihin ako
kesa intindihin kung bakit gusto kong uminom. Kaya umalis ka na bago pa tayo tuluyang mag-away. Lumabas si Joel nang hindi na sumagot. Pagkasara ng pinto, muling kinuha ni Rina ang bote at nagsalin sa baso. Wala siyang ginawang almusal at hindi rin niya inayos ang mga kalat sa kusina. Sa halip, naupo siyang muli at ipinagpatuloy ang pag-inom na para bang walang nangyaring pagtatalo. Habang lumilipas ang oras, unti-unting lumalakas ang tama ng alak. At nang maubos ang laman ng bote, naisip niyang pumunta kay Aling Purita para ipagpatuloy pa ang kanyang pag-inom doon. Aling Purita, may natira pa bang alak? Huwag mo nang sabihin na umaga pa dahil alam mo namang hindi ako marunong tumingin sa oras kapag gusto kong uminom eh. Alam ko naman yon, Rina. Pero parang araw-araw ka na rito ha. Hindi ka ba hinahanap ni Joel kapag ganitong oras? Hayaan mo siya. Kanina pa niya ako pinagsasabihin na parang wala akong sariling isip. Kaya nga mas gusto kong dito muna kaysa makinig sa sermon niya. Naku naman, hindi ka ba napapagod sa kakasagot sa asawa mo? Baka dumating ang araw na hindi na siya makipagtalo at basta na lang umalis. Hindi ako iiwan ni Joel, no? Kahit gaano pa ako uminom, alam niyang hindi niya kayang mabuhay nang wala ako. Kaya wag mong alalahanin ang asawa ko. Dala ni Rina ang natitirang bote nang dumating siya sa bahay ni Purita. Wala pang tanghali ngunit agad silang nagsimulang uminom. Sanay na si Purita sa ganitong pagpunta ni Rina, kaya hindi niya na ito pinagtakhan. Habang tumatagal ang kanilang inuman, unti-unting lumalakas ang boses ni Rina at nagiging mas kumpiyansa siya sa bawat sinasabi. Paulit-ulit niyang ipinagmamalaki na hindi niya kailangang sundin ang anumang gusto ni Joel. Pero Rina, hindi naman masama ang paminsan-minsang uminom. Ang ginagawa mo kasi parang hindi ka na nakakakilos kapag walang alak. Kaya kong kumilos kahit kailan ko gusto. Ang totoo, ayaw lang ni Joel na masaya ako kapag wala siya. Ikaw lang yata ang nasisiyahan habang nauubos na ang pera mo kakabili ng alak eh. Sus, hayaan mo na. Bibili ulit ako kapag naubos. Hindi naman nauubusan ng paraan ng taong marunong dumiskarte. Baka naman pati ipon nyo ginagamit mo na para lang may pambili ka ng alak. Wala namang masama ron. Kapag kailangan ko, ginagamit ko. Total, ako rin naman ang nakatira sa bahay na yon at hindi naman ako basta gumagastos para sa ibang tao. Ay, nako, Rina. Sana wag mong hintayin na isang araw, wala ka ng matirang pera at pati mga gamit nyo, kailangan mo nang ibenta. Napatawa si Rina sa sinabi ni Purita at muling uminom. Hindi niya sineryoso ang babala nito. Para sa kanya, kaya niyang ayusin ang anumang problemang naidudulot ng kanyang pag-inom basta gusto niya. Hindi niya napansin na unti-unti nang nauubos ang perang dala niya. Ate Rina, kanina pa kita tinatawagan. Akala ko nasa bahay ka at baka may nangyari na naman sa'yo. Bakit? May kailangan ka ba? Kung sermon na naman ang dala mo, pwede ka nang umuwi. May dala po akong pagkain dahil alam kong malamang wala ka na namang naihanda. Pero pagdating ko, wala ka pala sa bahay. Kaya pala nandito ka. Huwag kang magalala, hindi ako mamamatay sa gutom. Hindi po gutom ang kinatatakutan ko, ate. Pati pera na para sa bahay, ginagamit mo na. Hanggang kailan mo babalak gawin to? Nang marinig yun ni Rina, agad siyang napasimangot. Hindi niya nagustuhan na pati si Maya nakikialam na sa kanyang pag-inom. Tumayo siya mula sa kinauupuan at kinuha ang dala nitong pagkain. Kung gusto mong makatulong, iwan mo na lang yan. At huwag mo nang pakialaman kung saan ko ginagastos ang pera ko. Hindi ko kaya manahimik habang nakikita kitang unti-unting sinisira ang sarili mo. May asawa ka, ate, at may mga responsibilidad kang hindi mo pwedeng takasan. Hindi kita pinapunta rito para pagsabihan ako.
Kung ayaw mong tanggapin ang ginagawa ko, umalis ka na. Umalis si Maya nang hindi na ipinagpatuloy ang pagtatalo. Naiwan si Rina kay Purita at muli niyang binuksan ang bote. Sa halip na isipin ang sinabi ng kapatid, nagbiro pa siya tungkol dito at ipinagpatuloy ang pag-inom. Pagsapit naman ng gabi, Rina, bakit wala pa rin pagkain? Buong araw ako nagtatrabaho tapos pag uwi ko, ganito na naman ang nadatnang ko. Kung gutom ka, may pera ka naman. Hindi naman kita pinipigilan bumili ng pagkain para sa sarili mo ha. Hindi pagkain ang problema ko. Tinitignan ko ngayon kung nasa ng perang itinabi ko para sa bayarin. Bakit mo ko tinitignan ng ganyan? Baka kulang lang talaga ang pera mo. Huwag mo agad akong pinagbibintangan. Hindi ako manghuhula, Rina. Alam kong may nilagay akong pera rito kaninong umaga. At ngayon kulang na. Kinuha niya ang sobre na itinago niya sa isang drawer at binilang ang laman. Nang makita niyang kulang ang pera, hindi na niya kailangang magtanong ng matagal. Alam niyang si Rina lang ang nakakapagbukas nito at ilang beses na rin niya itong pinagsabihan tungkol sa perang pambayad. May kulang na 2,000 rito, Rina. Huwag mo sabihin sa akin na hindi mo alam kung saan napunta. Dahil alam nating 2 sagot. 2,000 lang naman yun ah. Ibabalik ko kapag may pera na ulit ako. Kaya huwag mong palakihin ang problema. 2,000 na dapat pambayad sa bahay yun. Hindi mo pwedeng kunin basta-basta dahil gusto mong bumili lang ng alak. Hindi ko naman sinabing hindi ko ibabalik ah. Ang problema sa'yo, parang bawat gastos ko kailangan ko ipaliwanag bago ako makakabili ng gusto ko. Dahil hindi na ito simpleng gusto lang, Rina. Ilang araw ka nang umiinom mo. Nauubos ang pera. Napapabayaan ang bahay. Tapos ako pa ang kailangan maghabol sa lahat. Napatingin si Rina sa mga bote na nakahanay sa mesa. Hindi siya agad nakasagot dahil malinaw na hindi na maitatago ang ginawa niya. Kinuha niya ang isa sa mga bote at inilapit sa sarili. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, mabilis itong kinuha ni Joel mula sa kanyang bahay. Ibalik mo yan. Wala kang karapatang kunin ang alak ko. Dahil hindi naman ikaw ang bumili niyan ah. Hindi ko ibabalik. Hindi habang ginagamit mong perang kailangan natin para makabili ulit ng maiinom. Kaya pala, gusto mong kontrolin pati kung anong pwede kong inumin sa sarili kong bahay. Gusto kong matigil ka bago tuluyang maubos ang pera natin at pati respeto ko sa'yo. Kung respeto ang pag-uusapan, huwag mo ko tratuin na parang wala akong sariling desisyon. Asawa mo ko, hindi anak mong kailangan pagsabihan. Oo, asawa kita. Kaya umaasa akong kaya mong makita kung kailan ka nakakasakit na ng sarili mong pamilya. Sandaling natahimik si Rina. Subalit hindi dahil nagsisi siya. Sa halip, kinuha niyang natitirang pera mula sa kanyang pitaka at mabilis na lumabas ng bahay. Sinundan siya ni Joel hanggang pintuan ngunit hindi niya na ito pinigilan. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Rina na halos hindi na makalakad ng maayos. Iniwan niya ang hawak na bote sa mesa at akmang didiretso sa kwarto nang hindi pinapansin ng asawa. Hindi mo man lang ba titingnan kung gaano nakalaki ang problemang iniwan mo rito? Bukas na tayo mag-usap. Gusto ko nang matulog. Yan lagi ang sinasabi mo pagkatapos mo uminom. Pero kinabukasan parang wala nangyari. Pagod ako, Joel. Huwag mo nang dagdagan pa. Naiwan si Joel sa sala kasama ang mga bote at kulang na pera. Sa halip na sundan ng asawa, inayos niya ang mga natitirang gamit at muling tinignan ang listahan ng mga bayarin. Sa kabilang kwarto, mahimbing nang natutulog si Rina matapos ang buong araw na pag-inom, na para bang walang kailangang ayusin kinabukasan. Nang sumunod na araw, Ate, hindi naman kita sinasabihan dahil may problema ka sa buhay. Wala ka namang mabigat na pinagdadaanan eh. Pero alak pa rin ang hinahanap mo araw-araw. Hindi ko rin alam kung bakit ganito ko.
Basta kapag hindi ako nakakainom, parang hindi ako mapakali hanggang makahanap ako. Yun nga ang kinakatakot ko eh. Hindi na dahil may gusto kang takasan, kundi parang katawan mo na mismo naghahanap ng alak. Baka nasanay lang talaga ako. Kapag may bote, mas madali akong kumalma at hindi ko na iniisip kung anong oras. Kaya nga kailangan mo ng tigilan habang kaya mo pa. Hindi mo kailangan magkaroon ng problema bago mo amining may problema ka na talaga. Sa tapat lamang ng bahay ni Narina at Joel nakatira si Maya. Kaya madalas nitong napapansin ang ginagawa ng kanyang ate. Dahil malapit lang ang kanilang mga bahay, madali lang siyang nakakapunta kapag may kailangan siya o kapag napapansin niyang muling umiinom si Rina. Wala namang ibang mabigat na problemang pinagdaraanan nito. Maayos ang pagsasama nila ni Joel bago tuluyang lumala ang kanyang bisyo at sapat naman ang kinikita nila para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang alak lamang ang unti-unting nagiging sentro ng kanyang araw. Rina, di ko na alam kung paano kita kakausapin kapag ganito ka. Kahit wala namang problema, gumagawa ka ng paraan para makainom. Anong magagawa ko? Kapag hindi ako umiinom, parang may kulang at hindi ako mapakali. Yan ang sinasabi kong problema. Hindi na kailangan ng dahilan para uminom ka. Kapag gusto ng katawan mo, hahanapan mo talaga. Kaya nga wag mo akong pagbawalan. Mas lalo lang akong naiirita kapag sinasabi mong hindi ako dapat uminom. Hindi mo talaga naiintindihan? Gusto ko lang na makita na kaya mo palipasin ang isang araw ng walang alak. Hindi ko'y pinapangakong kaya ko. At ayoko ring mangako kung alam kong hindi ko naman mapaninindigan. Tumayo si Joel at kinuha ang gamit niya. Hindi niya na ipinagpatuloy ang usapan. Nang tuluyang magsara ang pinto, bumalik si Rina sa kusina at nagsalin muli ng alak. Ilang sandali siyang nakaupo roon bago naisipang bumili ng panibagong bote. Sa halip na dumiretso sa tindahan, napadaan muna siya sa tapat ng bahay ni Maya. Ate, saan ka pupunta? Akala ko nagpapahinga ka muna pagkatapos ng pag-inom mo kanina. Bibili lang ako. Wala nang natira sa bahay at ayokong maubusan mamaya. Kakainom mo lang pero ang iniisip mo agad kung saan ka kukuha ulit. Bibili nga lang ako ng sapat para hindi na ako pabalik-balik sa tindahan. Nakakapagod din kapag nauubusan, no? Ganun na talaga kalaki ang iniisip mo ngayon. Hindi kung anong kakainin nyo, kundi kung paano hindi mauubusan ng alak. At least, alam kong may gusto akong gawin. Hindi tulad nyo na puro sermon, pero wala namang solusyon. Hindi lahat ng problema kailangan may ibang tao magbigay ng solusyon. Minsan, ikaw mismo ang kailangan magdesisyon kung anong ititigil mo. Hoy, Maya, kung gusto mong tumulong, huwag mo akong pigilan ha. Kapag pinilit mo ko, lalo lang ako maiinis. Hindi na sumagot si Maya. Tumalikod si Rina at dumiretso sa tindahan. Bumalik siya makalipas ang ilang minuto na may dalang bagong bote. Pagpasok sa bahay, inilapag niya yon sa mesa at agad na kumuha ng baso. Sa halip na kumain, muli siyang nagsalin at umupo sa kusina. Kinabukasan, mabigat ang ulo ni Rina at tuyong-tuyo ang lalamunan nang magising siya. Ilang sandali siyang nakahiga lang bago bumangon at naghanap ng maiinom. Nang makita niyang wala nang natitirang alak sa mesa, nagsimula siyang maghalungkat ng pera sa kanyang bag at mga drawer. Kaunti lamang ang natira matapos niyang gastusin ang pera nung nakaraang gabi. Saan ko ba nilagay ang pera ko? Kagabi sigurado akong may natitira pa akong pambili ng alak ha. Baka naubos mo na naman dahil hindi mo na nga halos maalala ang mga ginawa mong paglaklak ng alak kagabi. May natitira pa dapat. Kaya kailangan kong hanapin ngayon bago ako tuluyang maubusan ng pambili. Maaga pa para uminom ulit. Kumain ka muna at baka gumaan kahit konti ang pakiramdam mo. Hindi pagkain ang kailangan ko ngayon. Kapag nakainom ako, saka lang mawawala tong sakit ng ulo ko. Napailing na lamang si Joel. Minsan, ayaw na niyang magsalita. Umalis na lamang siya upang pumasok sa trabaho.
Naiwan si Rina na patuloy na naghahalungkat ng pera. Binuksan niya ang kanyang pitaka, tinignan ang mga drawer at inalog ang maliit na lalagyan ng barya. Wala siyang sapat na pera para makabili ng gusto niyang dami ng alak. Nang mapatingin siya sa mesa, napansin niyang naroon ang cellphone ni Joel na naiwan bago ito umalis. Tama. Kapag binenta ko to, makakabili ako ng sapat na alak at hindi na ako manghihingi kanino man. Hindi na nagdalawang isip si Rina. Kinuha niyang cellphone at isinilid sa bag. Ilang minuto lamang ang ginugol niya sa paghahanda bago lumabas ng bahay. Dumiretso siya sa isang tindahan ng second-hand gadgets na dati na niyang napupuntahan. Ma'am, maayos pa ang cellphone, pero wala kayong kahon o resibo kaya mababa ang maibibigay kong presyo sa inyo. Kahit magkano na lang, kailangan ko ng pera ngayon at ayokong umalis dito nang walang napapala. Sigurado ka bang ibebenta mo talaga ito? Mukhang ginagamit mo pa at maayos pa ang kondisyon ah. Oo, sigurado ko. Bayaran mo na lang ako at huwag ka na magtanong tungkol sa gamit. Tinanggap ni Rina ang perang ibinigay sa kanya at agad na umalis. Hindi niya iniisip kung paano ipapaliwanag kay Joel ang pagkawala ng cellphone nito. Ang una niyang pinuntahan ay tindahan ng alak. Bumili siya ng ilang bote bago pumunta sa bahay ni Aling Purita. Ang aga mo namang dumating ngayon. Akala ko pagtapos ng kagabi, magpapahinga ka muna bago muling uminom. Hindi ako makapagpahinga pag ganito ang pakiramdam ko. May dala akong alak, kaya uminom na tayo. Mukhang marami kang nabili ha. Saan ka kumuha ng perang pinambili ng lahat ng yan? May naisip akong paraan para magkaroon ng pera. Basta may alak tayo, huwag mo nang alalahanin yon. Hindi ko maiwasa magtanong ha, dahil parang hindi na normal ang paraan mo ng paghahanap ng pambili. Huwag mo na akong intindihin. Hanggat may pera akong ginagamit, wala kang kailangang alalahanin tungkol sa akin, Aling Purita. Muling nagsimula ang kanilang inuman. Habang nauubos ang mga bote, lalong nagiging kampante si Rina sa ginawa niya. Hindi niya iniisip ang cellphone ng asawa na kailangan ito. Hindi niya inisip ang magiging reaksyon nito kapag hinanap niya yon. Para sa kanya, mas mahalagang may hawak siyang alak kaysa isipin ng problemang naghihintay sa bahay. Pagsapit ng tanghali, umuwi si Joel dahil kailangan niyang gamitin ang cellphone para sa trabaho. Pagpasok niya sa bahay, agad niyang hinanap ang gamit na karaniwan niyang inilalagay sa mesa. Hindi niya ito nakita kaya tinanong niya si Rina na noon kararating lamang mula kay Purita. Rina, nasaan ang cellphone ko? Kailangan ko yun ngayon dahil may hinihintay akong tawag mula sa trabaho. Baka naiwan mo sa trabaho. Di ko namang ginalaw ang mga gamit mo bago ako umalis kanina, no? Sigurado ka ba? Kaninang umaga dito ko yun nilagay bago ako pumasok. Naiwan ko lang yun dito. Hindi ko alam, Joel. Baka nakalimutan mo lang kung saan mo nilagay bago ka umalis. Hindi ako basta nakakalimot ng cellphone dahil buong araw ko yung ginagamit sa trabaho eh. Hindi ko lang nabalikan agad dahil may mahalaga kaming inuna. Eh ano, bakit parang ako agad ang iniisip mo? Hindi naman lahat ng nawawala sa bahay, ako ang kumukuha. Napansin ni Joel na iniiwasan ni Rina ang kanyang tingin. Hindi na siya nakipagtalo at nagsimulang maghanap sa mga drawer, pati na sa ilalim ng mesa at mga gamit sa sala. Habang tumatagal, lalong kinakabahan si Rina dahil unti-unti niyang naaalala ang ginawa niya kaninang umaga. Kung nakita mo talaga yun bago ako umalis, sabihin mo na ngayon para hindi na tayo magsayang ng oras. Hindi ko nga alam kung nasan. Baka may napuntahan kang lugar bago pumasok at doon mo naiwan. Rina, huwag mo akong pilitin maghanap ng sagot sa ibang lugar. Kung alam mong nandito lang ang sagot. Bakit mo ba ako pinipilit? Sinabi ko lang hindi ko alam kung nasan ang cellphone mo. Seryoso ko, Rina. Kaya sabihin mo na. Nang hindi na makapag-isip ng dahilan, tuluyan ng umamin si Rina. Sinabi niyang kinuha niyang cellphone bago umalis at ibinenta dahil kailangan niya ng pera para bumili ng alak.
Saglit na hindi nakapagsalita si Joel. Mas mabigat para sa kanyang pag-amin kaysa sa mismong pagkawala ng gamit. Ibinenta mong cellphone ko para bumili ng alak? Alam mong ginagamit ko yun sa trabaho pero ginawa mo pa rin yun? Hindi ko naman alam na kakailanganin mo agad. Akala ko makakabili ka naman ng bago kapag may pera ka. Hindi bagong cellphone ang kailangan kong isipin ngayon. Paano kung haharapin yung trabaho ko kung pati gamit na kailangan ko ibinibenta mo? Ibabalik ko naman ang pera. Huwag mong isipin na wala akong balak ayusin ang ginawa ko. Kailan mo aayusin? Kapag may natira ka pang pera pagkatapos mong bili ng lahat ng gusto mong inumin? Hindi sumagot si Rina. Kinuha lamang niya ang bote sa mesa at muling uminom habang si Joel nanatili sa harap niya. Hindi na alam kung galit ba ito o tuluyan ang nawawala ng tiwala sa kanya. Ilang sandali pa, umalis siya ng bahay. Maya-maya, pumasok naman si Maya. Ate, narinig ko kay Kuya Joel na ibinenta mong cellphone niya para lang may pambili ka ng alak. Ang bilis naman niya magsumbong. Cellphone lang naman yun at sinabi ko namang ibabalik ko ang perang nakuha. Hindi mo ba maintindihan na ginagamit niya yung sa trabaho at kailangan niya para kumita? Mabibili naman niya ulit yun kapag may pera na siya. Huwag niyong gawing napakalaking bagay ng ginawa ko. Hindi na tungkol sa cellphone ang pinag-uusapan natin, ate. Pati na yung desisyon na ginagawa mo dahil lang kailangan mong uminom. Nakita ni Maya na nakaupo si Rina sa kusina habang hawak pa rin ang bote. Hindi na niya kailangang tanungin kung saan napunta ang perang nakuha sa cellphone dahil malinaw sa mga bote sa mesa kung saan yun ginastos. Samantala, kailangan ni Joel na manghiram ng cellphone sa katrabaho para makatawag at makapagpatuloy sa trabaho. Hindi ko naman ninakaw ang cellphone para itago. Ibinenta ko dahil kailangan ko ng pera at babayaran ko naman yun. Pero bakit alak ang una mong piniling gastos na ng perang yun kaysa ayusin ang ginawa mo? Dahil yun ang gusto ko nung araw na yun. Di ko naman alam na magiging ganito kalaki ang problema. Hindi mo kailangan malaman na magiging problema bago mo isipin kung tama ba ang ginagawa mo. Masyado kayong seryoso. Isang gamit lang ang nawala pero parang buong pamilya nyo na ang gumuho dahil doon. Hindi isang gamit ang nawala, ate. Ang nawawala, tiwala ni Kuya Joel sa'yo at respeto mo sa sarili. Nainis si Rina at tumayo mula sa kinauupuan. Kinuha niya ang bote at dinala sa kabilang bahagi ng kusina. Hindi na niya hinintay pang matapos ang usapan nila ni Maya. Kung gusto mong tulungan si Joel, ikaw nang bumili ng cellphone niya. Huwag mo akong pilitin gawin ang ayaw ko. Hindi kita pipilitin, pero hindi rin kita susuportan sa ginagawa mo na unti-unting sumisira sa pagsasama niyo ng asawa mo. Hindi ko kailangan ng suporta mo. Kailangan ko lang na tigilan niyo ng pangimasok sa akin. Kung kaya mong pigilan ang sarili mo, sana hindi mo kailangang ibenta ang gamit ng asawa mo para makainom. Tama na, Maya. Hindi ko na gustong marinig ang parehong sermon mula sa inyong dalawa. Hindi sermon ang sinasabi ko. Gusto kong malaman mo kung saan papuntang ginagawa mo bago wala nang matira sa inyong dalawa. Umalis si Maya nang hindi na nakipagtalo. Naiwan si Rina sa kusina at muling nagsali ng alak sa baso. Sa halip na mapaisip sa sinabi ng kapatid, naghanap pa siya ng perang natitira sa kanyang bag. Nang makitang kaunti na lamang yun, agad niyang itinabi ang mga baryang natagpuan niya. Pagsapit ng gabi, umuwi si Joel na pagod. Pagpasok niya, nadatnan niyang umiinom pa rin si Rina. Nakabili ka na naman ng alak kahit alam mong wala akong cellphone para sa trabaho at kapos tayo sa pera ngayon. May natira pa akong pera, kaya bumili ako. Di naman lahat ng pera natin ginastos ko. Di ko na alam kung ano pang sasabihin ko kapag ganito ka. Alak pa rin talagang hinahanap mo. Ayoko ng pag-usapan yon. Kung gusto mong magalit, magalit ka. Pero hindi ako
magtigil ngayon. Hindi na kita pipilitin ngayong gabi. Pero hindi ibig sabihin na wala ng consequence ang mga ginagawa mo. Tumalikod si Joel at pumasok sa kwarto. Naiwan si Rina sa kusina. Patuloy na umiinom hanggang unti-unting bumigat ang kanyang katawan at tuluyang bumigay ang kanyang paningin. Kinabukasan, nagising si Rina ng tanghali na. Paglabas niya ng kwarto, wala na si Joel sa bahay. Sa mesa, nakita niyang maliit na halaga ng perang iniwan nito para sa pagkain at iba pang gastusin. Kinuha niya yon at ilang beses na binilang. Ang liit naman ito. Paano kung pagkakasya yun hanggang sa susunod ng sahod? Kung pagkain lang ang bibilin ko, sapat to. Pero ilang araw pa bago siya sumahod. Kailangan ko mag-isip. Di naman siguro niya mapapansin kung konti lang ang gagamitin ko. Babalik din naman ako bago siya umuwi. Ilang minuto siyang nakaupo habang hawak ang pera. Sa halip na isipin ang pagkain, unti-unting bumalik sa isip niya ang alak. Naisip niyang pumunta kay Aling Purita dahil baka may maihanda itong inumin. Aling Purita, baka may maitutulong kang paraan para makabili ako. Konti lang ang pera ko ngayon eh. Ang bilis mong maubusan. Kahapon lang marami kang dala. Pero ngayon wala ka ng pambili. Naubos na lahat eh. Huwag mo na akong tanungin kung saan napupunta. Dahil alam mo naman ang sagot. Hindi pa ba dapat pagkain mo lang isipin mo? Mukhang hindi ka pa nag-aalmusal hanggang ngayon. Kakain ako mamaya. Ang kailangan muna ngayon, kahit isang bote, para mawala tong pakiramdam ko. Rina, parang hindi ka na talaga mapakali kapag wala kang hawak na alak ha. Kaya nga gusto kong makabili agad. Ayokong hintayin pang sumama ang pakiramdam ko. Napailing si Purita ngunit hindi na siya nakipagtalo. Alam niyang hindi mapipigilan si Rina kapag nakapagpa siya na itong uminom. Kumuha siya ng sariling bote at inilapag sa mesa. Ayan, mas mabuti pa. Hindi na natin kailangan pag-usapan ng problema ko. Hindi ko naman sinasabing ayaw kitang isama. Nag-aalala lang ako dahil baka pati pera na para sa bahay nyo, nagagalaw mo na. Babalik naman lahat yun kapag nagkaroon ako ng pera. Huwag mo na isipin. Sana nga, Rina. Naawa na kasi ako sa asawa mo. Hindi na sumagot si Rina. Kinuha niya ang bote at nagsalin sa baso. Mabilis na nagpatuloy ang kanilang inuman hanggang hapon. Habang lumalalim ang tama ng alak, lalo niyang nakakalimutan ng perang dapat sana pambili ng pagkain. Pagsapit ng gabi, umuwi si Rina na lasing na naman. Pagpasok niya sa bahay, nakita niyang gising pa si Joel at naghihintay sa sala. Oh, saan ka nang galing buong maghapon? Iniwan kitang may pera pambili ng pagkain pero wala ka na namang dala kahit ano. Napadaan ako kay Aling Purita. Huwag mo na akong tanungin dahil pagod na akong makipagtalo. Gusto kong malaman kung saan na naman napunta ang perang iniwan ko. Konti lang naman ang nagastos ko eh. Bukas na natin pag-usapan dahil gusto ko nang matulog. Hindi na siya hinabol ni Joel. Pumasok si Rina sa kwarto at agad na nahiga. Habang si Joel nanatili sa sala at tinitignan ng perang halos wala nang natira. Nagtitimpi na lamang siya sa sobrang galit. Lumipas ang ilang araw ngunit hindi nagbago ang pag-inom ni Rina. Mas naging maingat lamang si Joel sa pera at mga gamit nila. Dahil wala na itong madaling maibenta sa bahay, mas madalas siyang pumunta kay Aling Purita para makiinom nang hindi kailangang gumastos ng malaki. Isang hapon, muli siyang dumating sa bahay nito habang may dala lamang na maliit na bote. Aling Purita, makikisabay lang ako sa iyo ah. Konti lang ang dala ko ngayon at ayokong bumili pa sa tindahan. O sige, pero Rina, wala yatang araw na hindi ka nalalasing ah. Kung dati ako lang ang babaeng manginginom dito sa lugar natin, ngayon naman, nahigitan mo na yata ako. Mas okay kasi ako kapag nakainom. Kapag wala, dun ako hindi mapakali. Ganon din naman ang nararamdaman ko. Pero pa konti-konti lang yung sakin. Sa'yo, laklak kung laklak.
Para bang wala nang bukas. Kahit nag-aaway na kayo ni Joel dahil sa pag-inom mo, hindi ka pa rin natatakot. Galit lang siya ngayon. Kapag lumipas ang ilang araw, makakalimutan din niya yung tulad ng dati. Sana nga ganun kadali. Pero hindi mo naman mababawi agad ang mga bagay na nasira dahil sa bisyo mo. Hindi ko naman sinasabing wala akong kasalanan. Ayoko lang na paulit-ulit akong pagsabihan tungkol doon. Nagpatuloy ang kanilang inuman. Hindi na nila pinag-usapan ang problema ni Rina. Maya-maya, tumayo si Purita upang kumuha ng tubig. Habang naglalakad ito papunta sa kabilang bahagi ng bahay, napansin ni Rina ang isang sobre na inilabas nito mula sa drawer. Ay, sandali lang, Rina. Munti ko na makalimutang iligpit ito. Ha? Ano yan? Pera. Kailangan ko itabi dahil may babayaran ako. Huwag mo na intindihin. Sige. Akala ko kung ano na. Inilagay ni Purita ang sobre sa isang maliit na kahon at muling bumalik sa mesa. Hindi na nagsalita si Rina tungkol dito. Ipinagpatuloy lamang niyang pag-inom habang unti-unting nauubos ang laman ng bote niya. May natitira ka pa bang alak? Naubos na tong dala ko eh. Meron pa sa kusina. Kunin mo na lang kung gusto mo. Alam mo naman kung saan yon. O sige, ako na ang kukuha. Tumayo si Rina at pumunta sa kusina. Pagbalik niya, napansin niyang nakabukas pa rin ang drawer kung saan nilagay ni Purita ang kahon. Saglit siyang huminto at napatingin doon. Hindi niya agad ginalaw ang drawer. Bumalik siya sa mesa at muling uminom. Bakit parang hindi ka mapakali? Kanina ka pa panay tingin sa paligid. Wala lang. Medyo malakas lang yata ang tama ng alak sa akin ngayon. Kung nahihilo ka, magpahinga ka muna. Huwag mong piliting uminom kapag hindi na kaya ng katawan mo. Kaya ko pa. Sanay naman ako eh. Saka ito talaga ang gusto kong pakiramdam. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang tinamaan si Purita. Bumagal ang kilos nito at napasandal sa upuan. Si Rina naman, nanatiling gising. Nang mapansin niyang nakapikit na si Purita, muling napunta ang tingin niya sa drawer. Hindi agad nakakilo si Rina. Nanatili muna siyang nakaupo habang hawak ang baso. Pinagmamasdan si Purita na nakasandal sa upuan. Ilang beses niyang sinubukang ibaling ang tingin sa ibang direksyon, subalit bumabalik pa rin ang mga mata niya sa drawer. Aling Purita, tulog ka na ba? Kung gusto mo na magpahinga, sabihin mo lang at aalis na ako pagkatapos kong maubos tong hawak ko. Hayaan mo muna akong pumikit. Medyo tinamaan na ako eh. O sige, magpahinga ka lang. Ako na magliligpit kapag aalis na ako mamaya. Huwag mo nang isipin ang mga gamit. Iwan mo lang yan sa mesa at siguraduhin na isara ang pinto kapag umalis ka, ha? Oo, ako na ang bahala. Matulog ka muna kung inaantok ka na. Muling natahimik si Purita. Hindi na ito gumalaw maliban sa mabagal na paghinga. Kinuha ni Rina ang baso at uminom. Subalit hindi na niya nalalasap ang alak. Paulit-ulit niyang naiisip ang sobre na nakita niya kanina. Alam niyang hindi kanyang pera at alam din niyang may pinaglalaanan noon si Purita. Subalit kasabay ng pag-iisip na yon, ang pangambang baka wala na siyang pambili ng alak kinabukasan. Kung konti lang ang kukunin ko, baka hindi naman niya agad mapansin. Kailangan ko lang talaga ng pambili hanggang makahanap ako ng pera. Hindi niya agad hinawakan ang drawer. Ilang minuto siyang nanatili sa kinauupuan bago tuluyang tumayo. Maingat siyang lumapit dito at dahan-dahang binuksan ang drawer. Kinuha niya ang maliit na kahon at inilabas ang sobre. 10,000. Ang laki pala nito. Kapag kinuha ko ito, hindi ko na kailangan maghanap ng pera sa loob ng ilang araw. Saglit siyang natigilan. Alam niyang mali ang gagawin niya, ngunit hindi na niya ibinalik ang sobre. Isinukbit niya ito sa kanyang damit at agad na isinara ang drawer.
Bumalik siya sa upuan at kinuha ang bote na nasa mesa. Hindi ko naman kukunin lahat kung hindi kailangan eh. Ibabalik ko rin kapag nakahanap ako ng pera. Hindi gumalaw si Purita. Lalong naging kampante si Rina. Inubos niya ang natitirang alak at ilang sandali pang naghintay bago tumayo. Aling Purita, aalis na ako. Matulog ka na lang muna at huwag ka nang mag-alala sa mga bote rito. Sige. Bukas na lang tayo mag-usap ha. Salamat sa inuman. Lumabas si Rina ng bahay dala ang sobre. Hindi siya dumiretso sa sarili nilang bahay. Dumaan muna siya sa tindahan kung saan siya karaniwang bumibili ng alak. Bumili siya ng ilang bote gamit ang perang dala niya. Saka lang siya umuwi. Kinabukasan, maagang nagising si Purita. Nang kailangan na niyang kunin ang perang itinabi niya, binuksan niya ang drawer at agad napansin na wala na ang maliit na kahon. Hinanap niya ito sa ibang bahagi ng bahay, subalit wala siyang makita. Nasaan yon? Dito ko mismo yung nilagay bago kami nag-inuman kahapon. Ilang minuto siyang naghanap hanggang maalala niya ang nangyari bago siya makatulog. Si Rina lamang ang kasama niya buong hapon at gabi. Biglang nagbago ang mukha niya nang mapagtanto kung sino ang maaaring kumuha. Hindi kaya siya ang kumuha nun? Alam niyang para sa bayarin ang perang yon. Agad niyang kinuha ang cellphone niya at tinawagan si Rina. Ilang beses itong tumunog bago sinagot ng kabilang linya. Bakit ka naman tumawag ng ganito kaaga, Aling Purita? May hangover pa ako eh. Rina, nawawala ang pera ko. Ikaw ang kasama ko kahapon. May nakita ka bang sobre bago ka umalis? Ha? Wala akong nakita. Baka nailagay mo lang sa ibang lugar dahil lasing ka na rin kahapon. Sigurado ka? 10,000 yon. At alam mong hindi ko yung basta-basta nilalagay sa kung saan. Sinabi ko nang wala akong nakita. Huwag mo akong pagbintangan kung wala kang ebidensya, Aling Purita. Ibinaba ni Rina ang tawag at agad na itinago ang sobre sa ilalim ng kama. Subalit hindi na siya mapakali. Alam niyang hindi simpleng pag-inom ang kailangan niyang itago. Pagsapit ng tanghali, hindi na nakapagpigil si Purita at talagang pinuntahan na niya sa bahay si Rina at Joel. Ramdam niyang matinding hinala. Ngunit wala siyang ibang basihan kundi ang mga pangyayaring malinaw pa sa kanyang alaala. Si Rina lamang ang kasama niya ng araw na mawala ang pera. At bago siya tuluyang malasing, sinabi pa niya mismo na pera ang laman ng sobre at para yun sa mahalagang bayarin. Rina, kailangan natin pag-usapan ng perang nawala sa bahay ko. Alam kong ikaw ang kasama ko bago yun nawala. Sinabi ko na sa iyo kagabi, wala akong kinuha, Aling Purita. Bakit mo ba ako pinupuntahan para ulitin yung pagbibintang mo? May nakakita ba sa akin na ako ang kumuha ng pera nyo? Hindi kita inaakusahan dahil may nakakita sa iyo. Ikaw lang ang kasama ko at malinaw kong sinabi sa iyo kung anong laman ng sobre. Marami kang nainom kahapon. Baka hindi mo na rin maalala kung saan mo nilagay ang pera bago tayo nagsimulang uminom. Alam ko kung saan ko nilagay yon. Hindi ako ganong kalasing bago ko sabihin sa'yo na kailangan ko 10,000 yon. Kung ganon ka kasigurado, bakit hindi mo muna hanapin ng maayos bago mo ako pagbintangan? Hinanap ko na. Binuksan ko ang bawat drawer at kahon. Pero wala talaga. Bumalik pa ako sa mesa kung saan tayo nakaupo at wala rin doon. Hoy, hindi ibig sabihin na wala sa bahay mo. Ako na agad ang kumuha. Hindi patas na dahil ako ang kasama mo, ako na may kasalanan, no? Alam kong wala akong ibang kasama noon. Alam ko ring sinabi ko sa iyo kung para saan ang pera. Kaya sabihin mo nang kinuha mo yon. Wala akong kinukuha, Aling Purita. Kung nawala man ang pera mo, hindi ibig sabihin na ako agad ang dapat mong sisihin. Hindi agad sumagot si Purita. Tinitigan niya si Rina at napansin ang pag-iwas nito ng tingin. Wala siyang nakitang mismong ebidensya ngunit lalo lamang tumibay ang hinala niya dahil wala siyang ibang maisip na maaaring kumuha. Hindi niya maalis sa isip ang mga sinabi niya tungkol sa pera bago siya tuluyang tamaan ng alak. Duda talaga ako eh. Ikaw talaga ang huling kasama ko.
Rina, matagal na tayo magkakilala. Sana naman walang ganyanan. Malaking halaga yon at kailangan na kailangan ko. Ay, paulit-ulit na lang ba tayo dito, Aling Purita? Hindi ko gustong isipin na ikaw ang gumawa nito. Pero kailangan kong malaman kung nasa ang pera ko dahil may pinaglalaanan ako noon. Kung wala kang tiwala sa akin, wala na akong magagawa. Hindi ako aamin sa bagay na hindi ko namang ginawa. Kung hindi ikaw, tutulungan mo kung hanapin kung saan napunta ang pera. Huwag mo kong iwan na parang wala kang pakialam. Hindi ko alam kung nasan yon. At ayoko na makipagtalo tungkol sa bagay na paulit-ulit kong sinasabi na wala akong kinalaman. Umuwi si Purita nang walang nakuhang pag-amin. Wala siyang nakitang taong makapagpapatunay na si Rina nga ang kumuha. Subalit hindi rin niya kayang alisin ang hinala niya. Samantala, nanatiling nakatago sa bahay ni Rina ang bahagi ng perang nakuha niya. Ang iba, naipambili na niya ng alak at unti-unti nang nauubos. Kinabukasan, muling pumunta si Purita sa bahay ni Rina. Sa pagkakataong yon, mas matindi na ang kanyang emosyon dahil kailangan na niyang bayaran ng pinag-ipunan niya. Rina, huling beses na kitang tatanungin. Kinuha mo ba ang pera ko? Sabihin mo ng totoo bago tuluyan lumala ito. Hindi ko alam kung ilang beses ko pa kailangan sabihin na wala nga akong kinuha. Tigilan mo na nga ako sa pagbibintang, Aling Purita. Kung ganon, bakit parang kinakabahan ka tuwing binabanggit ko ang sobre? Dahil paulit-ulit mo ko inaakusahan kahit wala kang hawak na kahit anong patunay. Hindi ko kailangan ng ibang tao para malaman kung sino ang huling kasama ko. Ikaw lang ang naroon nang mawala yon. At dahil doon, gusto mong akuin kong kasalanang hindi mo mapatunayan? Hindi na nakasagot agad si Purita. Wala siyang ebidensyang maiharap. Subalit hindi na rin niya kayang ipagkibit-balikat ang kanyang hinala. Habang nakatingin siya kay Rina, mas lalo niyang naramdaman na may itinatago ang babae. Kinagabihan, hindi mapakali si Rina dahil alam niyang hindi na basta matatapos ang problema. Samantala, hindi na rin nakahanap ng paraan si Purita para makausap si Joel ng gabing yun. Wala itong cellphone mula nang ibenta yun ni Rina. Kaya kinailangan niyang hintayin ang susunod na araw bago niya itong puntahan sa trabaho at sabihin ang nangyari. Sigurado ka bang si Rina ang kumuha? Ayokong akusahan siya kung wala kang mismo nakitang ginagawa niya. Wala akong nakitang kumukuha, Joel. Pero siya lang ang kasama ko. At sinabi ko sa kanya kung ano ang laman ng sobre. Magkano ba ang nawawala at gaano kahalaga ang perang yun sa'yo? Kailangan ko malaman bago ko siya harapin. 10,000 yon at matagal kong pinag-ipunan dahil kailangan kong gamitin para sa mahalagang bayarin. Sige, hindi ko alam kung aamin siya. Pero kailangan niyang harapin ang sinasabi mo, Aling Purita. Magkasama silang humarap kay Rina. Nang makita ni Rina si Purita kasama si Joel, agad niyang naintindihan kung bakit sila naroon. Rina, nawawala ang 10,000 pinag-ipunan ni Aling Purita. At ikaw ang kasama niya bago yun mawala. Alam ko na kung saan ito papunta. Wala akong kinuha. At ayoko nang paulit-ulit na mapagbintangan dahil lang ako ang huling kasama niya. Pero Rina, wala na akong ibang pagbibintangan dahil ikaw lang talaga ang kasama ko noon. Hindi sapat yun para sabihin mong akong kumuha. Baka may ibang nangyari habang hindi mo na alam ang ginagawa mo. Rina, kung wala kang kinuha, tulungan mong malinawan kami. Huwag mong gawing away ang isang bagay na pwedeng maayos. Wala akong maitutulong dahil wala akong alam. Hindi ko aminin ang bagay na hindi ko ginawa. Period. Hindi ko alam kung paano kita paniniwalaan pagkatapos nito. Alam mong kailangan ko ang perang yon, pero parang wala kang pakialam. Hindi ko kasalanan kung nawalan kayo ng pera. Huwag mo akong piliting akuin ng bagay na hindi mo kayang patunayan. Hindi na nakapagsalita si Purita. Wala siyang konkretong ebidensya. Ngunit lalo lamang tumibay ang hinala niya. Si Joel naman, nanatiling nakatingin kay Rina. Hindi niya alam kung nagsisinungaling ito o nagsasabi ng totoo. Ngunit malinaw sa kanya na mas malalim na ang problema ng asawa
kaysa sa simpleng pag-inom. Lumipas ang ilang araw, maagang umalis si Joel para pumasok sa trabaho. Ilang minuto lamang matapos itong makaalis, narinig ni Maya mula sa kanilang bahay sa tapat ang malakas na paghingi ng tulong ni Rina. Hindi niya agad naunawaan kung ano nangyayari dahil ilang segundo lamang ang pagitan ng mga sigaw. Agad siyang lumabas at tumawid papunta sa bahay ng kanyang ate. Maya, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung ano ito nangyayari sa katawan ko. Ate, ako to. Nandito na ako. Nasaan ka? Bakit ka sumisigaw? Nasa kwarto ko. Bilisan mo, Maya. Sobrang sakit ng katawan ko at parang may kumikirot sa loob. Ha? Nakaalis na ba si Kuya Joel? Tatawagin ko siya kung kailangan natin pumunta agad sa ospital. Umalis siya kanina para pumasok. Huwag mo na siyang tawagin. Tulungan mo muna ako dahil hindi ko na talaga kaya. Mabilis na pumasok si Maya sa bahay at dumiretso sa kwarto. Nadatnan niya si Rinang nakaupo sa gilid ng kama. Nakayuko at mahigpit na nakahawak sa tiyan. Sa sahig, may basag na baso at isang bote ng alak na halos kalahati pa ang laman. Ate, ano nangyari? Bakit bigla ka namimilipit sa sakit? Uminom ako kanina, tapos biglang sumakit ang tiyan ko. Akala ko mawawala rin pero lalo lang itong lumala. Ilang baso bang nainom mo? At may kinain ka na ba bago ka uminom? Kaunti lang. Hindi ko na nga natapos ang pangalawang baso nang magsimula ng sumakit. Baka kailangan na nating pumunta sa doktor. Tumayo ka na ng dahan-dahan at tutulungan kitang lumabas. Hindi ko kayang tumayo. Parang pati mga braso at binti ko may kumikirot. Tapos ang balat ko parang nasusunog. Inabot ni Maya ang kamay ng kanyang ate upang tulungan itong tumayo. Doon niya napansin ang mga mapupulang marka sa braso ni Rina. Hindi regular ang hugis ng mga ito at parang maliliit na pasa na magkakadikit. Napakunot ang noo niya dahil wala siyang nakitang ganon sa katawan nito noong mga nakaraang araw. Ate, sandali. Ano tong mga marka sa braso mo? Kailan pa to lumitaw? Hindi ko alam. Kanina wala ako napansin pero habang sumasakit ang katawan ko, parang may lumalabas na bago. May nakita ka bang ganito kagabi? May kumagat ba sa'yo o may natamaan ka habang lasing? Wala. Sigurado ako. Wala akong natatandang natamaan o nakakagat. Pero sobrang kati at sakit nito. Huwag mong kamutin. Tingnan natin kung may iba pa sa katawan mo bago tayo magdesisyong umalis. Maya, tignan mo ang likod ko. May nararamdaman din akong parang kumikiskis sa balat ko. Tinulungan ni Maya si Rina na humarap sa salamin. Nang maiangat nito ang damit, nakita niyang ilang panibagong marka sa likod. Mas lalong kinabahan si Maya dahil wala namang malinaw na dahilan kung paano lumitaw ang mga yon. Ate, may mga marka rin sa likod mo. Hindi ito mukhang simpleng gasgas o pasalang. Kaya ako natatakot. Nakala ko dahil lang sa alak. Pero bakit ganito nangyayari sa akin? Huwag muna tayo mag-isip ng kung ano-ano. Kailangan muna natin malaman kung ano talaga to. May isa pa, Maya. Kanina habang mag-isa ako, may naririnig akong kaluskos sa kwarto. Kahit wala namang gumagalaw. Anong klaseng kaluskos? Naririnig mo pa ba yun ngayon? Oo. Pakinggan mo. Parang may naglalakad sa labas ng pinto. Pero alam kong walang tao ron. Wala akong naririnig, ate. Maya, natatakot na ako. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. At ayoko nang mag-isa rito. Lumapit si Maya at hinawakan ng balikat ng kanyang ate. Hindi niya alam kung anong dahilan ng mga marka at sakit. Subalit alam niyang hindi na niya pwedeng isipin na simpleng epekto lamang yon ng alak. Hindi na umalis si Maya buong umaga. Pinaghanda niya ng tubig si Rina at pinaupo muna ito sa sala habang hinihintay nilang humupa ang pananakit ng katawan. Makalipas ang ilang oras, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Rina. Subalit nang makita niya ang bote sa mesa, agad niya itong kinuha. Ate, wag muna. Kagagaling mo lang sa matinding sakit. Tapos iinom ka na naman agad. Konti lang naman. Baka lalo lang sumama ang pakiramdam ko kapag
Bigla akong hindi uminom pagkatapos ng nangyari kanina. Hindi mo kailangan uminom para malaman kung gagaling ka. Mas lalo kitang hindi maintindihan kapag ganito eh. Hindi mo naiintindihan ang katawan ko kapag hindi ako nakakainom. Hindi ako mapakali at parang may kulang. Kaya nga hindi ko muna aalisin ang bote. Gusto kong makita kung ano talaga ang mangyayari kapag uminom ka. Napatingin si Rina sa bote ngunit hindi agad nagsalin. Ilang minuto siya naghintay bago tuluyang kumuha ng baso. Maliit lamang ang ibinuhos niya at dahan-dahang ininom. Sa una, wala siyang naramdaman. Subalit hindi nagtagal, napahawak siya sa kanyang braso. Maya, parang bumabalik na naman. May kumikirot na naman dito sa braso ko. Huwag kang gagalaw muna. Tignan natin kung lalabas ulit ang mga marka tulad kanina. Nandiyan na naman sila. Masakit, Maya. Parang may umihila sa balat ko mula sa loob. Oo, nakikita ko. Halos sumupa na pero ngayon, may panibagong marka na naman. Hindi ito normal. Baka may sakit talaga ako na hindi natin alam. Posible, ate. Kaya hindi kita hayaan basta matulog at hintayin mawala ito nang hindi ka nagpapatingin. Kumuha si Maya ng malinis na tela at dahan-dahang inilagay sa braso ni Rina. Habang ginagawa niya yon, biglang napalingon ang kanyang ate sa may pintuan. Namutla si Rina at napahawak sa kamay ng kapatid. May nakita ka ba sa may pinto? Kanina pa may nakatayo ron at nakatingin sa akin. Ha? Walang tao sa pinto, ate. Pero sabihin mo sa akin kung ano mismo ang nakita mo. Parang anino lang. Nang tumingin ako ng diretsyo, biglang nawala at may narinig akong kaluskos. Baka dahil nahihilo ka lang pero hindi ko babaliwalayin ang sinasabi mo. Mas mabuting sabihin mo lahat. Hindi lang yon. Kagabi rin, may narinig akong parang bumubulong sa tabi ko. Kahit mag-isa lang ako. Ano bang sinasabi ng bulong? May malinaw ka bang naririnig na salita? Hindi ko maintindihan. Parang may nagsasalita ng malapit. Pero hindi ko makita kung sino. At nangyari ulit yun pagkatapos kong uminom ngayon. Maya, ayoko nang maranasan ulit. Natatakot ako kapag nagsisimula na ang mga yun. Kung ganun, ate, huwag mo nang ubusin yan. Itabi natin at tignan kung mawawala kapag hindi ka na umiinom. Hindi na nakipagtalo si Rina. Ibinaba niya ang baso at itinulak palayo ang bote. Ilang minuto ang lumipas at unti-unti na namang humupa ang pananakit. Hindi na rin niya narinig ang kaluskos na kanina lamang. Paulit-ulit niyang naririnig. Ate, napansin mo ba? Humupa ang sakit matapos mong itigil ang pag-inom. Oo, pero hindi ko alam kung nagkataon lang yun o talagang may koneksyon ng alak sa nangyayari. Hindi ko rin alam pero 2 beses na to nangyari. Kailangan na nating humingi ng tulong bago pa lumala. Kanino tayo pupunta? Iyoko sabihin to kay Joel kung hindi pa natin alam kung ano talaga. May isang taong pwedeng makausap tungkol sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Bukas, pupunta tayo kay Mang Jose. Sige, kung makakatulong siya, sasama ako. Ayoko lang matulog gabi-gabi na natatakot sa sarili kong katawan. Sasamahan kita, pero ngayong araw huwag ka nang uminom ha. Kahit gaano pa kalakas ang paghanap ng katawan mo sa alak. Alam kong hindi normal yung nararanasan mo dahil may mga kasama ng bulong. Kaya kapag hindi nahulaan ni Mang Jose, saka na tayo pupunta sa doktor. Hindi na muling hinawakan ni Rina ang bote. Sa unang pagkakataon, natakot siya hindi lamang sa sakit kundi sa posibilidad na may mas malalim na dahilan ng lahat ng nangyayari sa kanya. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Maya at Rina si Mang Jose. Matagal nang kilala ni Maya ang matanda bilang taong nilalapitan ng ilang taga roon kapag may mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Hindi agad sinabi ni Maya ang hinala niya. Hinayaan muna niyang makita ni Mang Jose ang mga marka sa katawan ni Rina at marinig mismo ang mga nararanasan nito. Mang Jose, ilang araw nang ganito ang ate ko. Tuwing umiinom siya, biglang lumalabas sa mga marka. Masakit din ang katawan ko pagkatapos uminom. Tapos
Naririnig akong bulong at kaluskos kahit mag-isa lamang ako. May iba pa bang kakaibang nangyayari kapag hindi ka umiinom? O lumalabas lamang ang mga sintomas pagkatapos mong uminom? Kapag hindi ako umiinom, unti-unting nawawala ang sakit at hindi ko naririnig ang mga kakaibang tunog. Kagabi mismo, humupa na ang mga marka at pananakit ng itigil niyang pag-inom at ilang oras siya nagpahinga. Tinitigan ni Mang Jose ang mga marka sa braso ni Rina at hiniling na ipakita rin ang nasa likod nito. Maingat niyang sinuri ang mga ito bago muling umupo. Hindi agad nagsalita ang matanda kaya lalong kinabahan si Rina. Hindi ko gustong takutin kayo, pero hindi ordinaryong reaksyon sa alak ang mga nakikita kong marka. Kung hindi alak ang dahilan, ano naman ang nangyayari sa akin? Natatakot akong baka may malubhang sakit ako. May mga ganitong sintomas na maaaring lumitaw kapag may barang na ipinadala sa isang tao. Barang, sigurado ka po bang yan ang nakikita mo sa katawan ng ate ko? Hindi ako basta nagsasabi ng ganun. May mga palatandaan ako nakikita. Lalo na dahil lumalakas kapag umiinom siya. Sino ang gagawa nito sa akin? Wala naman akong kaaway na maaaring gumawa ng ganung bagay. Merong taong malaki ang dahilan para magalit sa iyo. Lalo na matapos ang nangyari kamakailan. Napatingin si Maya kay Rina. Pareho nilang naisip ang nangyari kay Purita at ang perang nawala rito. Hindi na kailangang banggitin ang pangalan dahil malinaw kung sino ang tinutukoy ng matanda. Mang Jose, may isang taong posibleng gumawa nito. Malaki ang galit niya sa ate ko ngayon. Yun ang sabi ni Kuya Joel sa akin. Kung ganun, huwag muna kayong magdesisyon batay lamang sa inala. Kailangan niyo siyang kausapin bago siya pagbintangan. Si Aling Purita ang iniisip mo, Maya. Siya lang naman ang taong may ganong dahilan para magalit sa akin. Hindi ko sinasabing siya talaga, ate. Pero matapos mawala ang pera niya, hindi imposibleng may ginawa siyang paghiganti. Dahil ikaw talaga ang pinagbibintangan niya ayon kay Kuya Joel. Pwedeng siya, pero pwede ring ibang tao. Ang mahalaga, alamin niyo muna ang katotohanan bago gumawa ng hakbang. Kung siya ang gumawa nito, bakit hindi na lang niya sinabi sa akin? Bakit kailangan pa akong pahirapan ng ganito? Ang taong gumagawa ng barang, kadalasan may sariling dahilan. Ngunit hindi ko kayang tukuyin kung sino nang walang sapat na palatandaan. Paano malalaman kung sino talaga ang gumawa? Ayokong pagbintangan si Aling Purita kung mali pa lang iniisip namin. Hindi ko maibibigay ang pangalan. Kausapin niyo siya ng harapan at tignan kung may malalaman kayo. Ayoko na makipagkita sa kanya. Pero, kailangan kong malaman kung bakit nangyayari to sa akin. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. Kung wala siyang ginawa, malalaman natin. Pero kung may alam siya, hindi na niya madaling maitatago yun, ate. Nagpasalamat sila kay Mang Jose bago umalis. Habang naglalakad pa uwi, hindi pa rin maalis sa isip ni Maya ang pangalan ni Purita. Si Rina naman, tahimik na nag-iisip kung paano siya haharap sa taong minsan niyang itinuturing na kaibigan. Nang araw ding yun, pumunta sina Maya at Rina sa bahay ni Aling Purita. Kasama nila si Joel dahil pag-uwi nito mula sa trabaho, sinabi ni Maya ang tungkol sa barang. Hindi pa rin kumbinsido si Rina na si Purita ang gumawa. Subalit gusto niyang marinig mismo ang sagot nito. Aling Purita, kailangan naming tanungin ka ng diretsyo. May ipinagawa ka po bang barang kay Ate Rina dahil sa perang nawala sa'yo? Ano? Hindi ko ginawa yon. Ano bang pinagsasabi nyo? Galit ako sa kanya dahil sa pera, pero hindi ako gagawa ng ganong bagay. Kung hindi ikaw, bakit parang lahat ng nangyayari sa akin nagsimula matapos mawala ang pera mo? Hindi ko alam, Rina. Oo, galit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin na gusto kitang saktan ng ganito. Ikaw ang may pinakamalaking dahilan para magalit sa kanya ngayon. Kaya, mahirap para sa amin na alisin agad ang hinala. Kung gusto kong gumante,
Hindi ko kailangang magsinungaling ngayon. Pero wala akong ipinagawa. At hindi ko alam kung sino ang gumawa nito. Tama na. Wala tayong patunay na siyang gumawa. Kaya hindi natin siya pwedeng piliting umamin sa bagay na itinatanggi niya. Hindi naman namin siya hinahatulan. Gusto lang naming malaman kung may alam siyang ibang taong maaaring may galit kay Ate Rina, kuya. Wala akong maisip. Marami siya nakalitan dahil sa ugali niya. Pero wala akong alam nagkagawa ng barang. Kung hindi ikaw, hindi ko na alam kung sino ang dapat kong pag-ingatan. Ayoko nang mabuhay na hindi ko alam kung saan nanggagaling ito. Hindi na nagtagal si Rina, Maya at Joel. Habang naglalakad sila pauwi, patuloy na iniisip ni Maya ang sinabi ni Purita. Hindi pa rin niya lubos na pinaniniwalaan ang pagtanggi nito. Subalit wala rin siyang maipakitang patunay. Nang makauwi sila, pumasok muna si Rina sa kwarto upang magpahinga. Naiwan sina Maya at Joel sa sala. Hindi ko alam kung maniniwala ako kay Alan Purita. Parang siya pa rin ang pinakamalaking posibilidad na may kagagawa nito kay ate, kuya. Wala tayong magagawa kung hinala lang. Ang mahalaga ngayon, wag nang uminom yan si Rina. Sana nga tumigil na siya. Baka yun ang tanging paraan para hindi na lumala ang nangyayari. Titigil siya. Kailangan lang niyang matakot para tuluyan niyang maintindihan ang epekto ng ginagawa niya. Hindi na nagtanong si Maya. Hindi niya napansin ang bahagyang pagbabago sa mukha ni Joel nang sabihin nito yon. Nang gabing yon, naiwan si Joel na mag-isa sa sala matapos matulog sina Maya at Rina. Ilang sandali siyang nakaupo bago inilabas ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa. Nakalagay roon ang pangalan ng taong pinagpagawaan niya ng barang. Hindi niya kailanman sinabi kay Rina kung ano ang ginawa niya. Para kay Joel, wala nang ibang paraan para matigil ang asawa sa pag-inom. Kung takot ang kailangan para tumigil ka, sana sapat nang naranasan mo para hindi mo na muling hawakan pa ang alak. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagpunta nila kay Mang Jose. Sinunod ni Rina ang payo ni Maya at ilang araw siyang hindi uminom. Sa panahong yun, unti-unting nawala ang mga marka sa kanyang katawan at hindi na niya naririnig ang mga kakaibang bulong. Subalit hindi tuluyang nawala ang paghahanap ng katawan niya sa alak. Isang hapon, habang nagliligpit siya sa kusina, nakita niya ang isang bote na naiwan sa loob ng kabinet. Maya, huwag mo munang itapon yan. Matagal na akong hindi umiinom at baka kaya ko nang subukan kahit konti. Ate, ilang araw pa lang. Hindi ibig sabihin na nawala ang mga marka. Ligtas ka nang bumalik sa pag-inom. Hindi naman ako babalik sa dati. Isang baso lang ang iinumin ko para malaman kung kaya ko nang kontrolin ang sarili ko. Yan din ang sinasabi mo nun bago na uuwi sa ilang bote. Huwag mong gawing pagsubok ang bagay na muntik nang sumira sa'yo. Ayoko namang habang buhay ako matakot sa alak. Kailangan ko ring malaman kung kaya ko nang humawak ng hindi nawawala sa sarili. Hindi na nakipagtalo si Maya. Kinuha lamang niya ang bote at inilagay sa mesa upang makita niya mismo ang gagawin ng kanyang ate. Maingat na nagsalin si Rina ng kaunting alak sa baso. Matagal niya itong tinitigan bago dahan-dahang ininom. Wala naman ako nararamdaman. Baka natapos na talaga ang lahat ng nangyari sa akin. Huwag ka magmadali. Kanina lang sinabi mo gusto mong malaman kung kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya ko na naman. Hindi na ako tulad ng dati na kailangan kong ubusin ng isang bote para lang makaramdam ng ginawa. Kung ganon, isang baso lang talaga ha. Huwag ka na magdagdag kahit sabihin mong wala kang nararamdaman. Sige, isang baso lang. Pagkatapos nito, itatabi ko na ulit. Ilang minuto ang lumipas. Nanatiling normal ang kilos ni Rina kaya bahagyang nakahinga si Maya. Subalit nang mapansin niyang muling napatingin ang kanyang ate sa bote, agad niyang inilapit ang kamay dito. Ate, tama na. Huwag mong hayaan na bumalik ang dating ugali dahil lamang wala ka pang nararamdaman. Konti pa sana. Wala naman akong sakit ngayon eh. At gusto ko lang maramdaman kung kaya ko talaga.
Hindi mo kailangang patunayan yon sa pamamagitan ng pag-inom. Ang tunay na kontrol, kaya mong tumigil kahit gusto mo pang uminom. Bakit parang natatakot kang makitang umiinom ako? Hindi naman ako nagwawala at wala rin akong ginagawang masama. Dahil nakita ko mismo ang nangyari sa'yo. Ayokong hintayin pang bumalik ang sakit bago pa maniwalang may panganib. Saglit na natahimik si Rina. Subalit sa halip na ibaba ang baso, muli siyang nagsalin. Sa pagkakataong yon, mas marami na kaysa kanina. Isang baso lang naman ang ininom ko, pero wala namang nangyayari. Baka talagang kaya ko na ngayon. Ate, wag mo nang dagdagan. Ibinigay na sa yung pagkakataong huminto bago lumala uli ang lahat. Maya, relax ka lang. Hindi naman ako mawawala sa sarili ko dahil 2 baso lang ito. Hindi na siya napigilan ni Maya. Habang unti-unting nauubos ang alak sa baso ni Rina, napansin nitong nagsisimula na namang manginig ang kanyang mga daliri. Saglit niyang ibinaba ang baso at napahawak sa kanyang braso. Maya, bakit parang may kumikirot na naman dito? Ate, tignan mo ang braso mo. May lumalabas na naman na marka. Hindi pwede. Ilang araw na akong okay Kaya nga sinabi ko wag mo na subukan. Itigil mo na ngayon bago pa lumala. Itabi mong bote. Ayoko nang makita yan, Maya. Ibinaba ni Maya ang bote at agad siyang lumapit kay Rina. Ngunit bago pa niya ito mahawakan, narinig nila ang isang mahinang kaluskos mula sa kusina. Napaligon si Rina at unti-unting nagbago ang kanyang mukha nang may marinig na pabulong na tinig mula sa likuran niya. Hindi agad gumalaw si Rina. Nakatingin siya sa may kusina habang mahigpit na nakakapit sa braso ni Maya. Muling narinig ang mahinang kaluskos, kasunod ng isang bulong na hindi maintindihan. Mas mabilis na ang paghinga niya nang makita niyang nagsisimula na namang lumitaw ang mga marka sa kanyang balat. Maya, naririnig mo rin ba yon? May nagsasalita na naman sa likod natin. Hindi ko lang maintindihan ang sinasabi. Wala akong naririnig, ate. Pero nakikita ko natatakot ka. Huwag kang lalayo sa akin. Ayoko na nito. Akala ko tapos na pagkatapos kong hindi uminom ng ilang araw. Kaya kailangan mo maintindihan na hindi pa talaga tapos. Bumalik ang mga sintomas nung uminom ka ulit. Hindi ko nahawakan ng alak. Kunin mo ang bote. Ilayo mo na sa akin ngayon. Huwag ka mag-alala. Hindi kita iiwan at hindi na kita hayaang uminom pa ngayong araw. Inilayo ni Maya ang bote at tinapon ang laman sa lababo. Subalit hindi agad nawala ang nararamdaman ni Rina. Napahawak siya sa kanyang tiyan nang biglang sumakit ito. Napaupo siya sa sahig habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Maya, ang sakit na naman. Parang bumabalik lahat ng nararamdaman ko nung unang nangyari to. Aray ko! Huminga ka na mabagal, ate. Nandito ako. Huwag mong isipin ng ibang bagay at huwag kang tatayo muna. Hindi ko na kaya. Ayoko nang marinig ang mga yon. Ayoko nang makakita ng kahit na ano sa paligid ko. Tumingin ka sa akin, ate. Huwag kang tumingin sa salamin o sa kahit na anong kinatatakutan mo. Pangako ko sa'yo, hindi na ako iinom. Kahit kailan ayoko nang maranasan ulit ang ganitong takot. Huwag ka muna mangako dahil natatakot ka. Ang mahalaga, maintindihan mong kailangan mong tumigil para sa sarili mo. Naiintindihan ko na ngayon. Hindi na alak ang gusto kong hawakan. Gusto ko nang makawala rito. Lumipas ang ilang oras bago unti-unting humupa ang sakit. Nawala rin ang mga bagong marka at hindi na muling narinig ni Rina ang bulong. Nang gabing yon, hindi na siya naghanap ng alak. Sa halip, humiga siya ng maaga at hinayaang manatili si Maya sa tabi niya. Kinabukasan, mas maayos na ang kanyang pakiramdam ngunit nang makita niya ang isang bote na nakalimutan nilang itapon, agad siyang lumayo. Habang si Joel naman, mahimbing nang natutulog, ganun naman ang takot na naramdaman ni Rina. Maya, itapon mo na yan. Ayoko may alak sa bahay kahit isang bote lang. Sigurado ka? Ano ka ba? Sigurado ako.
Kapag nakikita ko yan, naalala ko lahat ng sakit at takot na pinagdaanan ko. O sige, itatapon natin. Pero tandaan mo ikaw mismo ang pumili na wag nang bumalik doon. Oo, ayoko nang mawalan ng pera, asawa at sarili ko. Dahil lamang gusto kong uminom. Hindi niyo na ako kailangang pigilan. Ako na mismo ang lalayo sa alak simula ngayon. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan ang nawala ang mga marka sa katawan ni Rina. Hindi na rin siya nakarinig ng mga bulong o nakakita ng mga anino. Mas kapansin-pansin pa rito ang pagbabago sa kanyang sarili. Kapag may perang natitira, inilalagay niya yon sa gastusin sa bahay sa halip na itabi para sa alak. Maya, hindi ko akalaing darating ang araw na matutuwa akong may natitirang pera para sa pagkain. Mas maganda yung kaysa gumising kang walang maalala at walang perang natitira, ate. May mga kasalanan akong kailangang ayusin. Hindi ko mababawi ang lahat pero sisimulan kong bayaran ang mga kinuha ko. Hindi ko alam na ikaw pala talaga ang kumuha ng pera ni Aling Purita. Pero ang mahalaga, hindi ka na tumatakbo palayo sa responsibilidad mo. Harapin mo isa-isa habang kaya mo, ate. Isa ang gabing yon sa mga araw na natulog si Rina nang walang bote ng alak sa tabi niya. Hindi man niya alam kung tuluyan na bang mawawala ang takot. Alam niyang ayaw na niyang bumalik sa dating buhay. Lumipas pa ang ilang linggo at tuluyan ang naging bahagi ng araw-araw na buhay ni Rina ang pag-iwas sa alak. Hindi na siya naghahanap ng pambili. Hindi na rin siya dumadaan sa tindahan kapag may nakikita siyang bote. Mas naging maayos ang bahay at unti-unti niyang binabayaran ang perang kinuha niya kay Purita. Isang hapon, nagpunta siya roon kasama si Maya upang harapin ang dating kaibigan. Aling Purita, hindi ko maibabalik agad ang buong 10,000. Pero sisiguraduhin kong matatapos kong pagbabayad. Mabuti at inamin mo na rin. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang ginawa mo, Rina. Pero nakikita ko namang sinusubukan mong ayusin ang mga pagkakamali mo. Wala akong maidadahilan sa ginawa ko. Lasing ako nun. Pero alam kong hindi yun sapat para burahin ang kasalanan ko. Mas gusto kong marinig yan kaysa sa dati mong pagsasabing wala kang kasalanan dahil lang nakainom ka. Ngayon ko lang talaga naintindihan na hindi pwedeng alak ang laging dahilan. Kapag may sinasaktan na akong ibang tao. Hindi na siya nakipagtalo kay Purita. Iniwan niya ang unang bahagi ng perang naipon niya para sa utang at umalis kasama si Maya. Pagdating nila sa bahay, nakita nila si Joel na naghihintay sa sala. Hindi na ito tulad ng dati na laging nakabantay sa pera at gamit. Sa halip, tahimik lamang itong nakatingin kay Rina. Narinig kong pumunta kayo kay Aling Purita. Natapos niyo na bang pag-uusap tungkol sa perang kinuha mo? Hindi pa tapos ang bayad. Pero sinimulan ko na. Ayoko nang takasan yun tulad ng dati. Mabuti kung ganun. Mas mahalaga sa akin na panindigan mo ang pagbabago kaysa mangako ka lang. Joel, gusto ko rin sabihin sa'yo na alam kong marami akong ginawa na hindi mo deserve. Lalo na nung inuuna kong alak kesa sa atin. Hindi ko hinihingi na kalimutan mo ang lahat. Gusto ko lang, huwag ka nang bumalik sa dati. Hindi na ako babalik. Hindi ko man alam kung sinong gumawa ng mga nangyari sa akin. Sapat na yun para matakot akong hawakan ulit ang alak. Saglit na hindi nakapagsalita si Joel. Yumuko siya at itinago ang emosyon sa mukha. Hindi niya maaaring sabihin kay Rina ang katotohanan. Hindi nito kailangang malaman na siyang nagpagawa ng barang na muntik nang magdulot ng mas malalang epekto. Kinagabihan, habang nagliligpit si Rina sa kusina, nakita niyang isang bote na naiwan sa likod ng kabinet. Kinuha niya yon at matagal na tinitigan. Dati, sapat nang makita niya ang isang bote para hanapan agad niya ng paraan kung paano yon mauubos. Ngayon, ibang pakiramdam na ang dala nito. Dati, ito ang hinahanap ko pagkagising. Ngayon, ayoko nang maalala kung paano ako naging ganito dahil dito. Kung ayaw mo na, di mo kailangan pilitin ang sarili mong hawakan pa yan.
Hindi ko ito itatabi. Ayoko may dahilan para bumalik ako sa dati. Nilagay ni Rina ang bote sa basurahan. Hindi na siya nanginig at hindi na rin siya napaatras. Tumingin lamang siya rito ng ilang segundo bago tuluyang tumalikod. Sigurado ka na ba talaga? Oo, hindi dahil natatakot ako sa barang, kundi dahil ayoko nang maging babaeng kailangang mawalan muna ng lahat bago matauhan. Kung ganon, hindi na natin kailangan pag-usapan pa nakaraan. Pag-uusapan yun kung kailangan, pero hindi ko na yan gagawing dahilan para bumalik sa alak. Pumasok si Rina sa kusina at ipinagpatuloy ang pagliligpit. Naiwan si Joel sa sala. Nakatingin to sa kanya. Hindi kailanman malalaman ni Rina na ang kanyang sariling asawa ang nasa likod ng barang na nagpabago sa kanya. Para kay Joel, gumana ang planong pinili niyang gawin kahit alam niyang mali ang paraan. Hindi niya ipinagdiwang ang nangyari at hindi rin niya pinagtapat ang lihim. Sa halip, pinili niyang bantayan lamang ang pagbabagong matagal niyang inihintay. Sa loob ng bahay na minsang puno ng bote, wala nang natirang alak. At sa pagkakataong yun, hindi natakot ang dahilan kung bakit tumigil si Rina. Sarili na niya ang pumili. At doon, matututunan na niya ang aral na ang bisyo maaaring magsimula sa simpleng pag-inom. Subalit kapag hindi na kontrol, maaari nitong sirain ang sarili, pamilya, pera, at tiwala ng mga taong nagmamahal sa atin. Huwag hintaying mawalan tayo ng lahat bago magbago. Ang tunay na pagbabago, nagsisimula kapag marunong tayong umamin, managot, at piliing itigil ang maling gawain. Wakas! Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe para masuportahan nyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment nyo po kung sino yung character ko na paborito nyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat character, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment kung ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Oh, shoutout na ulit tayo. Shoutout kina Sugimura Perla Castro na first commenter pa rin natin. Salamat po. Arlene Castro Ramos, Pia Pedrero, Lance MBB, Nick Nathaniel, Maria Oros, happy birthday din po sa anak nyong si Joanna at sa apo nyong si Casey. Purificacion Fernandez Dulay ng Riyadh, Saudi Arabia. Gia Gigi, Honey Mine, Del Bation ng Malaysia at sa mga anak nyong si Nahana, Lawrence at River ng Palawan. Angeli Filomeno, Liwayway, salamat po ma'am. Maria Rivers ng Antipolo City, Rosette Ersando, Mary Angeline Palas at Kinapalas at Tranoco, Evelyn Malalay, Grace Argente, opo, ako po rin po ito, si Dakilang Crisanto, Aus Elias ng Saudi Arabia, Olive Ducay ng Laguna, Chai Fernandez, salamat po, Noemi Garcia Pabuna ng Hong Kong, Lilibeth Takeno ng Osaka, Japan at sa mga pamangkin niyong sina Mariel at Popoy at kina Joy Joy at Baby Cute Cute ng San Felipe, Zambales, Rosa Manog ng Baguio City, Bella Abellano, bagay po ba? Pilita Katimon ng Northern Samar, Jennifer Carpio ng Hong Kong, It's Yuna, Tess Tan ng Manila, Rosie Cuadra, Gloray Ramos, Gina Andraque Peña ng Kawayan, Negros Occidental, Allen Bartolome, J. N. Shaizi, G. Tudao, Cheryl Domingo, Mary Grace David ng Bahrain, Joyce ng Angeles City, Mirna Johansson ng Sweden, Arleth Arda, Aline Flores ng Canada, Lactose the Intolerant ng Cebu, Christina Peru, asawa niyo po pala si Sir Luis Mangako, hi po sa inyo, Evelyn Malalay,
Naomi Montefalco ng Alcobar, Saudi Arabia, Pretzel Stratton at sa mga anak niyong sina Chi, Sam at Kes ng Bulacan, Pakay Raklan, kay Mamu Kay Mata at mga taga Dongducheon, South Korea, Mary Grace Batika ng Caloocan at Lena Lopez Echano ng Panginay, Balagtas, Bulacan at sa Echano Belches family. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, kina Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mylas, Pagaling ka Tupoks, kay Tita Susan Ducan ng California, kay Keisha Chua ng Torrance, California, kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California, at happy birthday sa anak kong si Ate Riz, love you. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout, abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan. O paano? Samahan niyo po ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Bye!